Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Noel. Taong 1980, probinsya ng Masbate. Nang mga panahong ito, kilala ang tatay ni Noel sa isang lugar sa Masbate bilang isang tanyag na manghihilot. Ang pangalan niya ay Fernando. Magaling at dinudumog ng mga taga-ibang lugar upang magpahilot. Nga pala, ang manghihilot ay iba sa manggagamot o albularyo. Ito yung tipong minamasahe ang katawan ng isang tao kapag may sakit, nilalagnat, mga karaniwang ubo, kabag at iba pa. Bukod pa dyan, marunong din itong magpagaling ng napilayan at nagpapaanak. Pinaniniwalaan sa lugar na may kakaibang taglay si Fernando. Paano ba naman? Hindi lang siya ang manghihilot. Marami pang iba pero doon madalas nagpupunta ang mga pasyente. Kahit pa man nabati o nakulam. Kahit ganito ang mga sakit na dala, kaya ding gamutin ni Fernando gamit lamang ng mga kamay na minamasahe sa katawan. Ang laging katuwang ng matanda ay walang iba kung hindi si Noel. Kapag may pasyente, ang pinata ang nag-aasikaso at kumakausap sa mga ito. Tinatanong kung ano ang nararamdaman. Nasanay na si Noel at hindi naman sa mali. Pero binibigyan sila ng pera galing sa mga pasyente. Kahit ayaw tanggapin ni Tatay Fernando, subalit may ibang mapilit kaya sinasabi na lamang nito na ilagay na lamang sa altar. Pasensya na po, Manong. Kung po pwede lang po, wag na po malaking halaga. Kahit kaunti lamang. Maski piso po ang ilagay nyo lang sa altar. Ito ang madalas na sinasabi ng ama sa tuwing nagbibigay ang mga pasyente ng pera. Magpaganon pa man, minsan malalaking halaga pa rin ang nilalagay. Ang sabi ni Tatay Fernando, biyaya ito at kusang loob mula sa mga bisita. At dahil dito, gumaan ang kanilang pamumuhay. Hindi naman abusado ang pamilya. Nananatili sila sa kanilang prinsipyo at hangaring makatulong kesa sa pera. Ang bahay nila ay nasa bukirang bahagi, pero hindi naman malayo sa syudad ng Masbate. Payak na tahanan. Isang palapag lamang na gawa sa karaniwang kasangkapan. May sala kung saan ito ang bulwagan ng mga pasyente. May isang silid at sa gilid nito, may pintuan papunta sa kusina. Nakabukod ito at naroon na rin ang kanilang hapagkainan. Katabi ng tahanan ay isang bangin. Dito makikita ang kabuuan ng lugar ng syudad. Samantalang ang nanay naman ni Noel, nasangkot sa isang aksidente at maagang yumao. May dalawang kapatid na kambal. Ang pangalan nito ay Joseph at Joshua. Masasabing malaking tulong sa pamilya ang binibigay ng mga pasyente. Ito na ang naging pangunahing pinagkukunan nila ng makakain. Pati na rin ang iba pang pangangailangan sa tahanan. Minsan, napapatanong sa sarili si Noel. Ito ay dahil hindi niya inaasahan ng lahat. Mag-uuma lang dapat ang ama.
Ngunit isang araw ay bigla na lang itong naging manghihilot. Nagmula lang sa isang kapitbahay na may anak na lalaki at may sakit na tinatawag na polio. Hindi naman malala, hindi pa lumiliit ang mga paa. Hinawakan lang ni Tatay Fernando ang mga paa nito habang nakikipag-usap sa mga magulang ng bata. Hanggang sa kinabukasan, maayos nang nakalakad at hindi na ito dumadaing. Napatanong pa si Tatay Fernando kung paano nakalakad ang bata. Ang sabi nito, dahil yon sa paghilot sa kanya. Nakaramdam ang bata ng gaan ng paa doong mahawakan ni Tatay Fernando. Laking pasasalamat ng mga magulang. At ilang araw lang ay umugong kagad ang balita sa mga nangyari. Nagpasa-pasa hanggang sa nakarating sa ibang lugar at isang araw dinumog na lang si Tatay Fernando ng mga pasyente. Tay, matanong ko lang po, saan po ba kayo nakakuha ng ganyang katangian? Hindi naman po sa nakikiusyoso, no? Nagtataka lang po kasi ako eh. Tanong ni Noel. Nang mga sandaling yon, kakatapos lamang maghilot ni Tatay Fernando. Naroon ito sa gilid ng bangin nakaupo sa mahabang upuang kawayan. Nakatanaw sa syudad ng Masbate. Ay, alam mo anak, maski ako bigla na lamang nagulat. Hindi ko lubos akalain na makakaya kong manghilot. Ang iba, katangian na itong naipasa mula sa ninuno. Pero ako, wala akong kinalaman dito eh. Ewan ko, siguro bigay lang din ng Panginoon sa akin. Gusto niya siguro akong maging kasangkapan sa ganitong paraan. Naalala ko dati, matapos mamatay ng nanay niya, baliit ka pa noon at yung kambal, 1 taon pa lang yata. Nawalan ako ng pag-asa sa buhay anak. Pero lagi kong napapaniginipan ang nanay mo. Isang napakaliwanag na lugar. Nakaupo siya sa hardin at nakangiti habang nakatitig sa akin. Nakita ko pa nga yung suot niyang kwintas. Yung bato na napulot ko. Napulot ko lang yun sa batis eh. Sobrang kinang. Kaya ginawa kong kwintas para sa kanya. Sa katunayan, nasa akin nga yun at ito. Dala-dala ko palagi. Na para rin kasama ko ang nanay mo. Tugon ni Tatay Fernando. Ipinakita nito ang kwintas na may kulay asul na bato. Naluha naman si Noel. Naisip niya kung gaano kamahal ni Tatay Fernando ang ina. Lagi niya namang nakikita ang kwintas na suot. Pero ngayon pa lamang nalaman ng binata ang importansya nito. Ilang araw ang nakalipas. Nagmungkahi si Tatay Fernando na may pupuntahang pasyente. May buntis na palaging sumasakit ang tiyan. Baka hindi maayos ang posisyon ng bata sa sinapupunan. Sasama pa sana si Noel. Subalit hindi naman pwede iwan ang dalawang kapatid. Kinagabihan, pag-uwi ni Tatay Fernando, napansin ng binata na tila may problema. Balisa ang mukha ng ama. Nakatulala doon sa kanilang bintana. Kagad namang natanong ni Noel kung anong meron. Mahirap ipaliwanag anak eh. Ay, maayos naman ang posisyon ng bata. Ang pinagtataka ko kung bakit sumasakit ang tiyan. Pero tuwing gabi ito nangyayari. Sa palagay ko, inaaswang ang pasyente anak.
Paliwanag ni Tatay Fernando. Ano naman pong magagawa mo doon, Tay? Tanong ni Noel. Sinabi ko sa mga magulang ng buntis na inaaswang. Ang problema, baka mamatay ang bata. Mahina na ang pulso eh. At malamang sa malamang, ilang araw mula ngayon may mangyayari na hindi nila magugustuhan. Kailangan kong gumawa ng paraan, anak. Wika ni Tatay Fernando. Hindi naman na nagsalita pa si Noel. Tumingin lang ito sa isang banda at halata ang pag-aalala sa mukha. Matapos makapaghapunan, nilagay ng ama ang kwintas sa altar at nagdasal ito ng taimtim. Minamasdan lang siya ng binata. Hanggang sa nanlaki ang mga mata nang makita ang biglaang pagpitik ng kwintas. Yun bang tila umalog? Kuminang ito na tila mata ng pusa. Ipapaalam niya sana sa ama ang mga nakita. Kaso makakadistorbo lang siya sa ginagawa nito. Kaya inantay na lamang ni Noel na matapos at dito niya sinabi. Gumiti naman ang ama. Tinapik ang balikat ng binata at sinabing matulog na. Napakunot ang mukha ni Noel. Parang alam ng ama ang nangyayari sa kwintas. Tay, sandali lang po. Maliban po sa importansya ng kwintas ano pa po bang meron dyan? Tanong ni Noel. Napabuntong hininga si Tatay Fernando. Dumungaw ito sa bintana at sinabing, Anak, sa totoo lang, alam ko kung saan nanggaling ang katangian ko. Napag-alaman ko ito nang mapagaling ko ang kapitbahay natin sa polio. Lumiwanag noon ang kwintas, anak. Hindi ko alam kung bakit. May kaibigan akong isang piyasa. Ang sabi niya, mutya daw ito ng batis. Malakas ang bisa nito. Dito ka lamang napagtanto na ang napulot ko pala ay isang malakas na tangan. paliwanag ni Tatay Fernando. Dagdag pa ng ama. Kaya niya dinadasalan. Hinihiling niya sa amang may likha na gabayan siya ng gamit. Ito ay upang tugisin ang aswang. Hindi nakapagsalita si Noel sa gulat. Kaya pala kakaiba ang ama. Sa kwintas pala ito humuhugot ng lakas. Sinabi ni Tatay Fernando. Isasama niya si Noel kinabukasan ng gabi. Ito ay para maasikaso ang buntis habang inaantay niyang dumalaw ang aswang. Anak Noel, malaki nang maitutulong mo sa akin. Sumunod ka sa kung anong sasabihin ko. May ilalagay akong lana sa paanan ng buntis. Kapag kumulo, pahiran mo ng umapaw na langis ang tiyan ng buntis. Tapos, isaboy mo ang natirang laman sa bintana. Dito nalilitaw ang aswang, anak. Huwag kang lilika ng kahit anong ingay para hindi mamalaya ng elemento na makikita natin siya. Pakalmahin mo din ang mga tao sa bahay, anak. Bili ng ama. Tumango na lamang ang binata. Seryoso ang mukha habang nakatitig sa mga mata ni Tatay Fernando. Ayun nga ang nangyari. Kinabukasan. Hapon pa lamang ipinaalalahanan na niya ang mga kapatid na wag gumala dahil aalis sila. Masunuri naman ang mga ito. Kaya pagalis ng tahanan, hindi na nag-alala si Noel. Nang makarating sa lugar, itinuro ni Tatay Fernando ang tahanan ng buntis.
Isang bahay na sakto lamang ang laki. Kwadrado at nakaangat ang sahig sa lupa ng 1 metro. Ay, kayo pala, Fernando. Magandang gabi. Sino ba itong kasama mo? Tanong ng matandang babae. Pinakilala ni Tatay Fernando ang anak. Pag-akyat nila ng tahanan, nakita niya ang buntis na nakadungaw sa bintana sa likod. Kinakamusta naman ni Tatay Fernando ang kalagayan. Kagad namang sinabi ng matanda na hindi maayos ang tulog ng anak. Ganun ba? Inaaswang nga ang anak niyong buntis, Manang. Naparito kami upang hulihin ang nilalang na yon. Wika ni Tatay Fernando. Inalok sila ng asawa ng matandang lalaki na kumain. Ito yung tatay ng buntis. Hindi naman tumanggi ang mag-ama dahil hindi pa naman sila naghahapunan. Matapos yon, nilagyan na ni Tatay Fernando ng lana ang paanan ng katre kung saan doon mahihiga ang buntis. Inakala noon ni Tatay Fernando na malalim na gabi ang dalaw ng aswang. Subalit ilang minuto pa lamang mula nang mailagay doon ang lana, bigla itong kumulo. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Fernando habang si Noel naman, tila napako ito sa gilid ng katre. Magsasalita pa sana ang matanda, kaso naghudyat ng kamay si Tatay Fernando. Mahina niyang sinabihan ang mga magulang ng buntis na nasa malapit ang aswang. Manang, yung langis na umaapao, ipahid nyo sa tiyan ng anak niyong buntis. Tapos ibigay mo kay Noel ang bote. Anak, alam mo na ang gagawin. Kapag umalinsangan ang pakiramdam mo, ibig sabihin lang, nasa labas na ang aswang. Antayin mong sumakit ang tiyan ng buntis saka mo isaboy ang lana sa bintana. Bulong ni Tatay Fernando. Ilang sandali lang bumaba na ito ng bahay. Sobrang tahimik ng lugar. Walang kibuan at kapwa makikita sa mukha ang matinding tensyon. Habang yung buntis naman, marahan itong pumunta sa katre at tumiga. Ipinahid na ng matanda ang umaapaw na langis sa tiyan ng anak. Napansin ni Noel na pinagpapawisan ng noon nito. Pagkatapos kita niya ang pagkunot na mukha. Batid ng binata na nagsisimula ng sumakit ang tiyan. Hanggang sa nakaamoy ang binata ng sobrang baho. Kasabay nito ang bilang pagbabago ng ora ng paligid. Naging maalinsangan ang lugar. Ito na ang inaantay ng binata. Nakatitig lang ito sa babae. Sobrang seryoso ng mukha. Samantalang si Tatay Fernando naman, naglakad na ito palayo ng bahay pagkatapos. Lumihis ng daan at bumalik upang isipin ng aswang na umuwi na ito ng tahanan. Kilala si Tatay Fernando sa lugar at hindi malayong kilala din siya ng aswang. Marahan itong naglakad habang nakadapa hanggang sa makarating si Tatay Fernando sa likod ng tahanan. Naroon ito sa isang puno ng nyog. Tumitingin sa paligid at sinusuri ang pwesto. Kitang-kita ni Tatay Fernando si Noel. Nakatayo lamang ito sa gilid ng bintana. Umabante pa ito sa paglakad. Hanggang sa dumapa sa damuhan at marahang binunot ang punyal na nakasuksok sa bewang. Amoy na amoy ni Tatay Fernando ang baho na dala ng aswang. Pero hindi niya ito makita.
Maaaninag naman ang paligid ng tahanan dahil sa ilaw kaso wala talaga. Habang si Noel naman, tila hindi na mapigilan ang sarili. Nanginginig na ang mga kamay. Nakahanda na itong isaboy ang lana sa bintana. Hanggang sa biglang dumaing ng malakas ang babae. Napaigtad pa ang binata sa gulat. Kagad niyang sinaboy ang lana sa bintana. Matapos yon, pinakiramdaman niya ang buong paligid. Subalit wala namang kakaibang nangyari. Marahan siyang sumilip sa bintana. At maniwala man kayo sa hindi, nakita niyang nakadungaw sa ibaba ang napakapangit na nilalang. Nakahubot-hubad. Sobrang itim at kintab ng katawan na tila naligo ng langis. Ang pupula ng mga mata at kitang-kita ni Noel ang mga ngiping malalaki at matutulis. Sumimple ng lingon ang binata sa isang banda. Kunwari hindi niya ito napansin. Pero sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ni Noel. Iginilid niya ang mga mata. Nakita ng binata na marahang lumalapit si Tatay Fernando sa nilalang. Nakaangat din ang kamay. Na isang hudyat na wag gumalaw ang binata. Hanggang sa biglang inipit ng ama ang leeg ng aswang. At kita sa mukha nito ang pagkagulat. Nagpupumiglas pa ang nilalang. Pilit nitong inaabot ang ulo ni Tatay Fernando. Ngunit hindi nito binibitawan ng pagkakaipit. Sa halip pinatid niya ang mga paa ng aswang. Kaya natumba ito sa lupa. Dito na dinaganan ni Tatay Fernando ang nilalang. Papatayin kita pag nanlaban ka. Sige. Sige, gumalaw ka at hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Banta ni Tatay Fernando. Dumungaw ang mga magulang ng buntis dahil sa ingay. Ngunit bigla na lamang hinimatay ang matandang babae sa nakita. Habang yung buntis naman, sumisigaw ito ng sumisigaw ng masaksihan ang nangyayari. Pinakalma naman kagad ito ni Noel. Mabuti na lamang ay tumahimik. Samantala, si Tatay Fernando naman ay hindi niya pinapakawala ng aswang. Nagkatitigan lamang sila nito. Hanggang sa biglang may bumangga sa kanya. Tumilapon si Tatay Fernando at nabangga ito sa haligi ng tahanan. Nakita ni Noel ang isa pang nilalang. Inaalalayan itong makatayo ang isang aswang. Hindi alam ni Noel ang gagawin. Unti-unting lumalapit ang dalawang nilalang sa kanyang ama. Nagwalang bahala na ang binata. Tumungtong ito sa bintana. Nilundagan ng isang aswang. Kaya nasubsob ito sa lupa. Napasigaw naman si Tatay Fernando dahil sa ginawa ni Noel. Nakita niyang kinalmot ang anak sa dibdib. Napapadaing pa ang binata sa sakit. Mabilis na tumayo si Tatay Fernando at kagad sinugod yung kumakalmot kay Noel. Sinaksak niya ito sa tagiliran ng punyal. Iniikot ang sandata hanggang sa bumulwak ang dugo. Samantala yung isa naman, tila natakot. Mabilis itong lumundag sa kakawian at kagad naglaho sa dilim. Ayos ka lang ba, anak? Ba't ba ginawa mo yun? Tanong ni Tatay Fernando. Napatango na lamang ang binata. Marahan itong gumapang papunta sa ilalim ng tahanan. Yung aswang naman na sugatan. Pinipilit ang katawan na makatayo. Pag-amba ni Tatay Noel ng isang suntok sa mukha, bigla na lamang nagsalita ang aswang.
Laking gulat ni Tatay Fernando. Kahit gasgas ang boses ay isang babae ito. Wag, wag mo ko papatayin. Nakikiusap ako. Huwag mong ituloy yan at baka ikamatay ko na. Wika ng aswang. Hindi naman kita papatayin. Nagagalit lang ako sa ginagawa mo eh. Anong pangalan mo at saan ka ba nakatira? Tugon ni Tatay Fernando. Kaagad namang sinabi ng aswang ang pangalan. Isabel. At yung aswang na isa ay kanyang asawa. Nalaman din ni Tatay Fernando na taga-kabilang baryo ang mga ito. Sinabi naman ng aswang sa kanya na hindi sila mapaminsala. Talagang nababanguhan lang sila sa isang buntis. Pero hindi naman nila kukunin ang bata. Nagagawa nilang pigilan ang kanilang sarili. May mga anak na kami. Namumuhay kami ng payapa. Pasensya na sa naging asal namin sa kalapit baryo namin. Wika ni Isabel. Hindi naman na nagsalita pa si Tatay Fernando. Naghudyat lang ito ng kamay na ang ibig sabihin. Pinapalis na niya ang aswang. Pagkatapos nun, mabilis pumunta si Noel sa ilalim ng tahanan. Kinapa ang sugat. Mabuti na lamang hindi malalim ang mga ito. Inalalayan niya ang anak papunta sa taas ng tahanan. Nakita niyang pinapaypayan ng matandang babae ang anak nitong buntis. Lumapit naman si Tatay Fernando. Pinisilang kamay sa gitna ng hinlalaki at hintuturo. Sabay pisil din sa balikat. Dumaing ang matanda at nagising. Kaagad na pinainom ng asawa ng tubig. Hindi naman gagambala ang mga aswang. Ayos ka na iha. O ito, para malaman mong bumabalik pa ang mga yon. Tignan mo lang tong ibibigay ko sa iyong langis. Alam mo na siguro kapag gumulo ito. Sige Manong, kailangan na naming makauwi. May naiwang kaming 2 bata sa tahanan namin. Wika ni Tatay Fernando. Tumayo naman ang matandang lalaki. Niyakap si Tatay Fernando at nagpasalamat. Inabutan pa sila ng pera. Ngunit umiling si Tatay Fernando at sinabi nitong gamitin na lamang sa panganganak ng babaeng buntis. Habang papauwi, natanong ni Noel kung bakit pinakawalan ng ama ang aswang. Sinabi naman ito na hindi siya mamamatay sapagkat mga tao lang din ang mga ito. Pupuntahan ko bukas ang mag-asawang aswang sa kanilang tahanan. Nais kong siguraduhin maayos lang ang kalagayan ng babae. Malalim ang tinamo niyang sugat. Nakokonsensya ako na may mga anak din siya. Mahirap ang mawalan ng buhay, anak. Ayun nga ang nangyari. Kinabukasan, nang makarating si Tatay Fernando sa tahanan ng mga aswang, nakita niyang tila abala ang lalaki at nang mapansin siya nito, tila nakakita ito ng sobrang nakakatakot. Magandang umaga. Oh, wag kang matakot at naparito lamang ako upang bumisita. Wika ni Tatay Fernando. Naghahanda pala ang mga ito sa paglikas sa lugar. Halos bumigay ang tuhod ni Tatay Fernando nang makita niya ang maliliit na supling na naglalaro habang nasa gilid ng ina na nakahiga sa sahig. Binalot ng matinding konsensya si Tatay Fernando ng mga sandaling yun. Umiiyak si Isabel habang nakatitig kay Tatay Fernando.
Huwag kayong umalis. Walang nakakaalam na iba maliban sa akin. Dumito lang kayo. At kung kailangan nyo ng tulong, lumapit lang kayo sa akin. Bukas ang bahay ko para sa inyo. Wika ni Tatay Fernando. Naiyak na lamang ang mag-asawang aswang. Sinabi ni Isabel na maraming salamat dahil sa kabutihang loob. Hindi na sila aalis sa lugar. Pinayuhan naman ni Tatay Fernando ang mga ito na kung ano man ang meron sa kanila, huwag nang ipasa sa kanilang anak bilang kasunduan. Malugod naman itong tinanggap na mag-asawa. At matapos ang tagpong yon, umuwi na kagad si Tatay Fernando. Ayon kay Noel, nagpunta sa bahay nila ang mag-asawang aswang. Naging malapit ito sa kanyang ama. Naging magkaibigan. At nalaman ng binata na hindi pala ito masamang tao. Sa katunayan, kaya ng mga itong makipagsabayan sa kung anong mga nakagawian ng mga normal na tao. Nagsisikap, kumakain ng natural na pagkain kaso walang asin at bawang. Hindi naman dahil sa takot, dahil ito sa kanilang paniniwala at pamahiin. Sino ba namang mag-aakala na mula sa biglaang pagiging biyasa ni Tatay Fernando, naging malapit pa ito sa mga pinaniniwalaan nating mga aswang. Ito lamang ay dahil sa pinagkaloob sa kanyang gamit na napulot niya at binigay sa ina na yumao. Ito ay walang iba kundi ang mutya ng batis. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nonoy. Taong 1988, Canlaon, Negros Oriental. Isang anak ng trabahador sa pataniman ng kape si Nonoy. Pangunahing pinagkakakitaan ng pamilya ay pag-aani ng kape. Napakalawak ng kapihang yon na halos lumilikop sa buong paanan ng bulkan ng Canlaon. Simpleng bata kung titignan si Nonoy. Kadalasan itong nakikipaglaro sa mga kaedad sa tuwing nagtatrabaho ang mga magulang. Masayahing bata, kinagigiliwan ng lahat sa kanilang baryo. Bukod sa napakagalang, likas itong matulungin sa lahat, lalo na sa mga matatanda. Dahil sa ugaling ito ni Nonoy, nagkaroon siya ng isang hindi pangkaraniwang kaibigan. Nasa edad 10 taon pa lamang siya nang una niyang makilala ang isang lalaki. Naglalaro siya sa kubo ng mga trabahador nang may lumapit sa kanya na isang lalaking nakasuot ng magarang kasuotan. "Ato, pwede ba akong makainom ng tubig sa inyo? Nauuhaw na kasi ako eh." Wika ng lalaki. Hindi naman nagdalawang isip ang bata na abutan nito ng may basong may lamang tubig. Ito po. Uminom po muna kayo. Tugon ni Nonoy. Kaagad namang nilagok ng lalaki ang laman ng baso. At nang matapos itong uminom ay nagpasalamat ito sa kanya. "Salamat to ah. Napakabait mo. Ako nga pala si Islaw. Ikaw, anong pangalan mo?" Tanong ng lalaking nagpakilalang Islaw. Nonoy po ang pangalan ko. Tagasan po ba kayo? Mukhang hindi po kayo taga dito eh. Tugon ni Nonoy.
Napansin nito ang magarang kasuotan ng lalaki. Kaagad naman itong sinabi na taga doon lamang din siya sa lugar. At minsan lamang lumalabas kaya wala masyadong nakakakilala sa kanya. Simula ng araw na yon, palagi nang nagkikita ang dalawa. Kadalasan may dalang pagkain o hindi naman kaya mga laruan. Tuwang-tuwa sa kanya si Nonoy. Napapansin ng mga magulang ng bata na palagi itong pumapasok sa gubat katabi ng kapihan. Kaya sinundan ito ng ama. At nagtataka itong lumapit kay Nonoy dahil naglalaro at tumatawa itong mag-isa. Nonoy anak, anong ginagawa mo dito? Sino bang kalaro mo? Tanong ng ama na nagngangalang Mang Carling. Napalingon naman ang bata at sinabing, wala na po tay. Natakot po sa inyo eh. Umalis na po siya. Nakita niya po kasi kayong paparating eh. Tugon ni Nonoy. Kagad namang inaya ni Mang Carling si Nonoy palabas ng gubat. Halika ngang bata ka. Magtatanghalian na tayo. Maghugas ka muna ng kamay mo doon sa sapa. Wika ni Mang Carling. Kagad namang tumango si Nonoy at dali-daling pumunta sa sapa. Inakala ni Mang Carling na naglalaro lamang talaga ang anak. Ngunit kinagabihan, habang naghahandang matulog, narinig nitong nagsasalita ang bata sa silid. Una niyang tinignan ng ina ni Nonoy na nooy nagtatahi ng mga sakong lalagyan ng kape. Nakaupo lamang ito sa sala, kaya ganun na lamang ang pagtataka ng ama. Kaya dali-dali itong sumilip sa silid ng hindi nagpapahalata. Nakita niyang nakaupo si Nonoy habang mag-isang nagsasalita. Itinataas pa nito ang mga kamay na tila nakikipag-apir sa kung sino mang kausap. Nangamba si Mang Carling dahil inakala niyang unti-unti nang nasisiraan ng bait ang anak. Kaya kagad niyang sinabi ang nakita sa ina ni Nonoy. Amelia, mahal. Natatakot na ako sa kinikilos ni Nonoy. Madalas, nagsasalitang mag-isa at ngayon naman, sinilip ko sa kwarto. Nakita ko na namang nagsasalita ang anak mong mag-isa. Wika ni Mang Carling. Dali-daling tumayo si Aling Amelia upang tignan ang anak. Ngunit nang buksan nito ang pinto, mahimbing nang natutulog ang bata. Nako Carling, hayaan mo na't bata yan eh. Tsaka, ano pa bang aasahan mo? Madalas namang maglarong mag-isa yan si Nonoy. Sige na, matulog ka na at maaga pa tayong pupunta sa kapihan. Tugon ni Aling Amelia. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-asawa para maghanda ng babaunin. Habang nagluluto, narinig nila ang tawa ni Nonoy sa labas ng tahanan. At nang silipin ito ni Mang Carling, laking gulat niya dahil nakita niyang nakaangat ang paa ng bata sa lupa na tila may kung anong bumubuhat. Kaya nung araw ding yun, pinagpaliban nila ang pagpunta sa trabaho. Kagad nilang dinala si Nonoy sa isang albularyo para patignan. Pagkarating pa lamang sa mismong bahay ng manggagamot, kagad silang kinilabutan. Dahil nang makita nito si Nonoy, kagad niya itong binate. Oh, magandang umaga sa iyo, Nonoy. Aba, kasama mo pala ang kaibigan mo. Wika ng manggagamot na nagngangalang Mang Tisyong.
Napatingin naman sa paligid ang mga magulang ni Nonoy dahil alam nilang wala silang kasama na ibang bata. Teka Mang Tisyong, kaibigan, wala namang kaming kasamang ibang bata. Nagtatakang tanong ni Mang Carling. Napangiti naman ang manggagamot at sinabing, Hindi nyo alam. Hali kayo. Pumasok kayo sa loob ng bahay para maipaliwanag ko sa inyo. tugon ng matandang manggagamot. Ayon sa matanda, hindi nasisiraan ng ulo si Nonoy. Totoong may kalaro itong isang hindi nakikitang nilalang. At ito mismo ang gabay ng bata. Pero Manong, hindi po ba mapanganib ang kalaro ni Nonoy? Tanong ni Mang Carling. Kagad namang sinabi ni Mang Tisyong na kung hindi masasaktan ang bata, hindi rin mananakit ang gabay nito. Carling, Amelia, mapalad ang anak nyo dahil may gabay siya na isang diwata. At hindi lang yung basta diwata. Ito ay maharlika sa kanilang mundo. Kaya alagaan nyo ng mabuti ang anak nyo. At huwag kayong mag-alala. Protektado ng elemento si Nonoy. Tugon ni Mang Tisyong. Matapos ang pag-uusap nila ng manggagamot, kagad silang umuwi ng tahanan. Habang naglalakad ay tinanong ni Mang Carling si Nonoy tungkol sa kaibigan. Doy anak, nasabi ba ng kaibigan mo sa iyo ang pangalan niya? Baka pwede naman namin siyang makilala ng nanay mo. Tanong ni Mang Carling. Kagad namang ngumiti si Nonoy at tumugon. Nay, tay, ang pangalan po ng kaibigan ko ay Islaw. Ito po siya oh. Hindi niyo po ba siya nakikita? Tugon ni Nonoy. Parehas namang umiling ang dalawang matanda. Kaya kinausap ni Nonoy ang kaibigan. Islaw, sila pala ang mga magulang ko. Si Tatay Carling at Nanay Amelia. Sabi nila, gusto ka daw nilang makilala eh. Wika ni Nonoy. Ngunit wala namang narinig si Mang Carling na tumugon. Pero tumindig ang balahibo ng dalawa. Nang parehas tumaas ang kanilang mga kamay, na tila may kung anong nakahawak dito. Amelia, por Diyos por Santo, ano ba ito? Nararamdaman mo din ba? Tanong ni Mang Carling. Hindi naman nakapagsalita si Aling Amelia. Samantalang si Nonoy naman, humagalpak ito sa kakatawa dahil sa reaksyon ng mga magulang sa ginawa ng kaibigan. Huwag po kayong matakot. Hinawakan lang po ni Islaw ang kamay niyo at nagmano sa inyong dalawa. Ako po ang nagturo sa kanya niyan. Wika ni Nonoy. Nagkatinginan ang mag-asawa at hindi mapigilan ni Aling Amelia ang sarili. Nawalan ito ng malay. Kagad naman itong binuhat ni Mang Carling para iuwi sa kanilang tahanan. Simula ng araw na malaman ng mga magulang ni Nonoy ang tungkol kay Islaw, naging mas panatag sila para sa kanilang anak. Naging mas maalwan din ang kanilang pamumuhay. Halos nadodoble ang inaani nilang kape kaya naging mas malaki ang nakukuha nilang porsyento. Dahil sa ganitong pangyayari, hindi maiwasan ng mga kasamahan nilang magtaka. Naging mausisa ang mga ito na halos kahit anong galaw ng mag-asawa,
palagi silang nakabantay. Isang hapon habang nagbibilang ng sako ng kapeng naani, hindi nakatiis ang isa sa mga kasamahan nila sa bukid. Kagad silang kinumpronta nito nang makitang halos doble ng inani ng iba ang kanilang naani. Teka, bakit halos na doble naman ng inani nyo? Kung tutusin, mahina ang pamumunga ng kape sa pinag-aanihan nyo. Baka naman lumalaktaw kayo sa ibang sako pa. Wika ng lalaking kasamahan ni Mang Carling na nagngangalang Nasyo. Hindi naman sa ganon, Nasyo. Nagkataon lang na halos sabay-sabay mahinog ang mga bungang sakop namin. Kaya na doble din ang inaani. Tugon ni Mang Carling. Ngunit pinasinungalingan naman ito ng isa pa nilang kasama. Ayon dito, hindi makita sa sanga ang mga bunga dahil kakulay pa ito ng dahon. Sa makatuwid, hilaw pa halos ang mga kape sa kanilang sakop. Ngunit sa kabila ng pagbibintang ng mga kasamahan, kinatigan pa din ng may-ari ng pataniman ang mag-asawa. Kaya, kakaunti na nga lang ang inaani nyo. Puro pa kayo reklamo. Ano naman kung mas marami ang inani ni Carling? Nagpapakita lang yan na mas masipag ang mag-asawa kesa sa inyo. Puro kasi kayo mga usisero. Wika ng may-ari. Napahiya ang ilan sa mga kasamahan nila Mang Carling. At dahil dito, nagkaroon ng isang hindi inaasahang sakuna. Habang pauwi ang mag-asawa, hinarang sila ng ilang kalalakihan. Mga kasamahan nila ito sa pataniman. Walang sabi-sabi ay kagad nilang sinugod si Mang Carling. Hinampas nila ng kahoy ang matanda sa ulo. Dahilan kaya nawalan ito ng malay. Nagsisigaw naman si Aling Amelia. Saktong malapit na din sila sa tahanan. Kaya naman narinig ito ni Nonoy. Dali-daling lumabas ang bata sa tahanan upang tignan kung ano ang nangyayari. Nang makita nitong nakahandusay ang ama sa lupa, kagad itong nagtatakbo para lumapit. Ngunit sinipa siya ng isa sa mga kalalakihan na siyang pinakamalaki nitong pagkakamali. Dahil saktong pagbagsak ni Nonoy sa lupa, tumilapon din ang lalaking sumipa sa kanya. Inakala ng lahat na nadulas lamang ito, kaya pinagtawanan pa nila. Ngunit nang makatayo si Nonoy, kagad itong sumigaw. Islaw! Tulungan mo si tatay! Wika ni Nonoy. Pagkasabi pa lamang noon ng bata, bigla na lamang tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Nabalot ng nakakabiging katahimikan ang buong lugar. Ilang saglit pa ang lumipas. Bigla silang nakarinig ng isang malakas na dagundong. Sinundan ito ng malakas na sigaw na tila nagmumula sa isang napakalaking nilalang. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, isa-isang nagliparan ang mga lalaking humarang sa mga magulang ni Nonoy. Nang makatayo ang mga ito, kagad silang nagsipulasan habang nagsisigaw sa takot. Kagad namang inakay ng mag-ina si Mang Carling papasok ng tahanan at ginamot ang mga sugat nito. Kinabukasan, mag-isang nagpunta si Aling Amelia sa pataniman para ituloy ang naiwan nilang trabaho. Ngunit kagaya ng inaasahan, pinagtulungan na naman ito ng mga kasamahan sa trabaho. Sinasabing may sa demonyo ang pamilya nila at nag-aalaga sila ng kapre sa bakuran nila
Kung ano-ano pang masasakit na salita ang narinig niya mula sa mga ito. Hanggang sa umabot na sa puntong pinagbabato na siya ng mga kasamahan. Umuwing sugatan si Aling Amelia. Nakita ito ni Nonoy kaya nag-aalala ito. Sinabihan siya ng bata na mananagot kay Islaw ang may kagagawan. Ngunit kagad siyang pinigilan ng ina. Toy anak, huwag mong hayaang saktan sila ng kaibigan mo. Nabubulagan lang sila ng inggit anak. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wika ni Aling Amelia. Ngunit dahil sa murang pag-iisip ng bata, hindi nito maiwasang magdamdam sa nangyari sa mga magulang. Pumasok ito ng silid. Piniling matulog na lamang. Pero laking gulat niya dahil biglang naupo si Islaw sa tabi. Alam kong galit ka sa mga tao, Noy. Pero tama ang mga magulang mo. Hindi ka dapat gumante. Wika ni Islaw. Pero napapahamak na sila nanay dahil sa kakitiran ng utak ng mga taong yun eh. Gusto kong may gawin ako kahit papano. Tugon ni Nonoy. Kinabukasan, maagang nagpunta si Nonoy sa kapihan. Naupo ito sa isang puno ng kape. Inaantay ang mga kasamahan ng mga magulang. Maya-maya pa ay nagdatingan na ang mga ito. At nang makita siya ay kagad siyang inalipusta. Mga kasama, tignan nyo. Nandito ang anak ng mangkukulam. Umuwi ka na bata. Hindi ka na babagay dito eh. Dapat sa inyo sinusunog. Wika nung lalaki. Nagsipulot ng bato ang mga ito at nagsimulang batuhin si Nonoy. Ngunit humarang sa harap niya ang ama. Anak, umuwi ka na. Bilisan mo. Iligtas mo ang sarili mo. Wika ng matanda. Habang tuloy-tuloy ang pagtama ng mga bato sa likuran. Nakatingin lamang sa kanya si Nonoy. Nakita nitong ngumiti ang ama sa kanya. Matapos ay tinamaan ito ng malaking bato sa ulo. Dahilan para bumagsak ito sa lupa. Umagos mula sa sugat nito ang masaganang daloy ng dugo. Nakatingin si Mang Carling kay Nonoy habang unti-unting binabawi ang buhay. Hindi na napigilan ng bata ang nararamdamang galit sa mga nangyayari. Sumigaw ito ng napakalakas. At mula sa likod ng mga taong pumatay sa ama, umihip ang napakalakas na hangin. Yumanig din ng malakas ang lupa. Dahilan para mataranta ang mga tao. Kaagad ding nagsipagtakbuhan ang mga ito. Naiwan si Nonoy at ang walang buhay na ama. Abot langit ang pagdadalamhati ng bata. Nakita ito ni Islaw at naawa sa kalagayan ni Nonoy. Dahil sa pagkamatay ni Mang Carling, nagsipag-alisan ang lahat ng mga tao sa kapihan. Inakala ng mga ito na matatahimik na sila. Pero lingid sa kanilang kaalaman, matitikman nila ang higanti ng isang diwata. Isang araw, matapos ang libing ni Mang Carling, nagsimulang umalingaw-ngaw ang balitang may mga nawawalang tao sa bayan. Natatagpuan ang mga itong nakasabit sa puno ng kape. Walang mga sugat sa katawan ngunit tuyong-tuyo ang balat at dilat ang mga mata. Tila hinigop ang kaluluwa ng mga taong ito. At ang mas nakakapagtaka, ang mga nawawalang tao ay yung mga sangkot sa pagkamatay ng tatay ni Nonoy.
Inakala ng kaibigan na ang kaibigan niya ang may kagagawan. Kaya hinanap niya ito para tanungin. Kagad niya naman itong natagpuan sa loob ng gubat. Nakaupo ito sa isang malaking bato. Islaw, ikaw ba ang may kagagawa ng pagkawala ng mga tao? Tanong ni Nonoy sa kaibigan. Oo, Noy. Iginanti ko lang si Tatay Carling. Hindi na din kasi makatarungan ang ginawa nila sa iyo at sa tatay mo eh. Nararapat lang sa kanila yon. Tugon ni Islaw. Hindi naman makapagsalita si Nonoy. Magkahalong takot at saya ang naramdaman ng bata ng mga oras na yon. Hindi niya inakalang kayang pumatay ng tao ng kaibigan. Alam kong natatakot ka sa aking kaibigan. Pero ito ang nakasaad sa batas naming mga diwata. Buhay ang kapalit ng isa pang buhay. Napamahal na din sa akin ang pamilya mo. Itinuring nila akong bahagi ng buhay nila kahit hindi nila ako nakikita. Dagdag ni Islaw. Sinabi din ito na kung may isang bagay siyang nagustuhan sa mundo ng mga tao, yun ay ang pagiging maaruga ng mga magulang ni Nonoy. Nagpapasalamat ako kasi kaibigan kita, Islaw. Ngayong wala na si tatay, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Naluluhang wika ng bata. Kaagad naman siyang niyakap ni Islaw at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Nonoy. Hanggang naniniwala ka sa akin. Ako ang bahala sa iyo, kaibigan." Nakangiting wika ni Islaw. Hanggang sa lumipas ang mga taon, naging ganap na binata itong si Nonoy. Umalis sila sa dating lugar at nanirahan sa bayan. Nakahanap na magandang trabaho ang binata at nakapagpatayo sila ng maliit na tahanan. Kasama niyang namumuhay ang ina. Hindi pa din nawawala sa tabi niya ang diwatang kaibigang si Islaw. Palagi pa din siyang tinutulungan ito lalo na sa kanyang bagong pinapasukang trabaho bilang sikyo. Nang mga panahong iyon, naitalaga si Nonoy sa isang bangko sa kanilang bayan. Naging maayos naman ang trabaho, maging ang pakikitungo sa ibang tao. Hanggang sa naganap ang hindi inaasahang pangyayari. 8:00 ng umaga. Naghahanda na ito para sa pagbubukas ng bangko. 9:00 pa naman mag-uumpisa ang transaksyon. Pero kailangang mauna ang binata sa bangko. Habang nagbibihis, napansin ni Nonoy ang 2 kalalakihang sakay na motorsiklo. Huminto ito sa mismong tapat ng bangko. Hindi nila nakita si Nonoy dahil nasa loob pa ito ng guardhouse na mga sandaling yon. Bumaba sa motor ang isa sa mga kalalakihan at unti-unti itong lumapit sa pinto ng bangko. Nakabukas na ang roll-up door nito dahil ilang minuto na lang magbubukas na ng tuluyan. Nang masipat nitong walang tao sa paligid, kaagad nitong binasak ang salaming pintuan at nagdeklara ng hold up sa loob. Nang marinig ito ni Nonoy, kaagad siyang napasilip sa bintana ng guardhouse. Sinipat niya ang buong paligid at nakita nito ang isa pang lalaki na nag-aantay sa motor. Dali-dali niyang dinampot ang baril at pinaputukan ito. Nang masigurong hindi na ito makakakilos, kaagad siyang pumasok sa bangko. Sakto namang nasa pera ang atensyon ng isa pang lalaki kaya nagawa niya itong barilin. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa nitong makapagtago at nakaganti ng putok sa kanya.
Alam ni Nonoy na tinamaan siya sa dibdib. At sa lakas ng pagkakatama ng bala ay tumilapon pa siya sa dingding. Ngunit ang pinagtataka ng nakakita. Nagawa pang tumayo ni Nonoy at muling pinaputukan ng magnanakaw. Swerteng napuruhan niya ito. Matapos niya itong barilin ay nilapitan niya ang lalaki upang siguruhing hindi na ito makakakilos. Inantay nila ang pagdating ng mga pulis. Kagad siyang inusisa ng mga ito sa buong pangyayari. Nawala na sa isipan niya ang pagbaril sa kanya ng magnanakaw. Hanggang sa natanong ng pulis kung nabaril ba siya ng mga ito. Kinapa ni Nonoy ang dibdib at naramdaman niyang wasak ang uniforme. Dahil isang shotgun ang ginamit ng magnanakaw para barilin siya. Hindi na lamang ito umimik pa. Napatingin na lamang sa isang sulok. Nakita niyang nakatayo ang kaibigang si Islaw. Kumaway ito sa kanya at muling naglaho. Itinanghal na bayani si Nonoy ng mga sandaling yon. At nagkaroon pa ito ng pagkakataong makapasok sa hanay ng kapulisan. Sa kasalukuyan, isa pa ding pulis si Nonoy. Nailipat ito sa Maynila dahil sa mga pambihirang nagawa. Nawa ay naibigan niyo ang kwento ni Nonoy at ng kanyang gabay na diwata na si Islaw.